Ngayong araw nga pupunta tayo sa Maynila para mag-deliver ng mga order nila na kimchi. Kahit nga kaarawan ko ngayon, kailangan ko mag-work hard para sa ekonomiya. At ito nga yung outfit ng delivery girl niya, laban na laban. Buti na lang talaga hindi ako color yellow kasi baka may ma-imagine na kayo nun. Pagkatapos nga namin i-deliver yan, idediretso na kami sa simbahan para magpasalamat sa another na taon. Na kahit sobra-sobra yung struggle na nangyari sa akin ay nakasurvive ako. Pero syempre hindi pa ito yung katapusan. Kasi hanggang until buhay ka pa, magkakaroon ka taga ng problema sa buhay. Kaya mapapa-thank you ka na lang talaga kay Lord sa every survival ng mga naging problema mo. Kaya tandaan mo, walang adult na walang problema, okay? Nung matapos nga kami magsimba, may retso kami dito sa kainan. Nakuloko kahit birthday ko, ako pa rin magbabayad ng kakainin namin. Dahil ako ngayon magbabayad, ito lang yung in-order ko, wonton mami at saka siopaw. Nakakaya naman kasi kay Tanta, pinag-drive tayo yan, Valenzuela to Maynila. Lang yun ha, ayan ang talaga yung gusto kong kainin ngayon. Saka kasi medyo may pagka-golden price yung kinainan namin. Ewan ko ba, dito kami napunta. 180 plus lang naman ang isang order nito, tapos yung itlog 3/4 lang. Pasensya na ako kung ang dami ko reklamo. Nasanay kasi ako sa tig 30 pesos sa Dirty Mommy sa amin. Pero dahil birthday ko nga ngayon, sa Clean Mommy kami kumain. Medyo gutom na nga ako ng mga oras na to, kaya kahit wala pa yung order ni Tantan, kumain na ako. Bawat subok nga, iniinggit ko muna siya. Hinahayaan ko siyang magutom lalo habang binibidyohan niya ako. Pareho kasi kami hindi nag-almusal bago umalis, kaya for sure gutom na din siya habang nagbibidyo. Tapos binati ko na rin pala yung pagbibidyo niya kasi gumagaling na siya kahit papano. Nagbibidyohan niya na yung mga dapat bidyohan. Yung regarding naman sa pagkain, syempre masarap. Nanlalaban ba naman yung mga presyo eh. Pero pang okasyon lang talaga yung kain ko dito. Kasi loyal pa rin ako sa Dirty Mommy na tag 30 pesos. Tsaka di ko talaga afford kumain sa mga ganto. Nagkataon lang talaga ngayon kasi birthday ko nga, para makatikim lang ng bago sa panlasa. Sa wakas nga din pala dumating na yung order ni Tantan. Aba, naka-laureate pa. At tas may extra rice pa yan. Talagang sinulit niya yung panlilibre ko sa kanya, no? Pagkatapos nga namin kumain, umuwi na rin kami agad. Kasi kailangan ko pang tulungan gumawa ng assignment si Nathan. Habang gumagawa nga kami, may batang nanggugulo. Storbo. Alis ka dyan. Gumagawa ng assignment si Kuya. Ay, wag mo natin. Kulit-kulit naman ikaw. Gumagawa ng assignment si Kuya, diyan ka pa naghaharot. Hmm? No! Kumuhat na to. Diyan pa nagharutan kung saan ay ginagawa. Ay, nako si Kuya. Ay, nako. Ay, nako. Diyan pa nagharutan, gumagawa assignment. Eh, nandito na anak. Gagawa si Kuya assignment. Di man kami nakapag-outing para i-celebrate yung birthday namin ni Nathan, okay lang. Niregaluhan naman kami ni Queenie ng super cute niyang baby. Kaso medyo nai-stress nga lang si Nathan kasi sobrang kulit niya. Pero kami ni Tantan sobrang tuwan-tuwa talaga sa kanya. Di kasi namin lubos akalain na mabubuhay namin siya. Lagi ko nga ito pinanggigigilan kasi dahil sa kanya nalubog ako sa utang. At dahil din sa kanya hindi kami makapag-outing. Baliktad na talaga yung mundo ngayon. Aso na yung binabantayan ngayon. Na dapat yung aso yung nagbabantay. Nakakaloka. Ay, charot-charot lang. Siyempre, loves na loves namin yan, pati na rin si Queenie. Isa sila sa mga nagiging stress reliever ko pagka nababaliw na ako, be. O sige na, salamat sa panonood nyo, ha. Tumatanggap pa ako ng regalo kahit medyo late na. O kaya Gcash na lang kaya, mas importante yon.